At ngayon po sa ating po munang pag-aaral sa linggo pong ito, sa araw na ito, ay patungkol nga po dyan, ay ating pong pag-aaralan, ka lang, nasa akin pala yung aking control. Okay? Ating pong topic ngayon ay, yan, bilis. Yan po. O yun na pala yun. Yun. Ang topic po natin ay ito po. Nababasa niyo po ba yan? Ayan. Ito po. Ang pamumuhay sa pananampalataya at ang kahalagahan nito. Malawak po ang living by faith o pamumuhay sa pananampalataya. Kaya po yan po ay ating pong hihimay-himayin, ating pong patuloy po na iisa-isahin. At ngayon nga po sa ating pong panimula na pag-aaral po patungkol dyan, ay ating po munang alamin at pag-aralan, ano po ba yung pamumuhay sa pananampalataya? At bakit po ba mahalaga ito? Kaya yan po, ang pamumuhay sa pananampalataya at ang kahalagahan nito. Bago po yun, nanyayaan ko po, hingin natin sa Panginoon ang kanya pong basbas, ang kanya pong unawa sa mga bata, sa mga matatanda, sa ating pong lahat. Sige po, humingi tayo ngayon ng isang munting dasal sa Panginoon. Muli, Panginoon, kami po ay patuloy pong humingi sa inyo ng gabay sa aming pong pag-aaral na ito. At patuloy niyo po kaming pagindapatin, pakalinisin, Panginoon, maging karapat-dapat kaming sisidlan ng niyo po mga salita na ipagkaloob sa amin ang mga hiwaga, ang mga imposibleng bagay, paano nga po ba ito namin, Panginoon, magiging posible sa aming buhay. Nawa nga, Panginoon, ay patuloy po na papayapain nyo anumang pong mga problema, maging ang mga nanonood o mga kapatid namin ngayon nasa kanila po mga tahanan, anumang din kanila mga kinarap na mga problema, ay Panginoon, sa oras na ito, bago pa man namin ito pag-aralan, itong living by faith, ay sa inyo na po namin ipinagkakatiwala. Nawa iparanas nyo sa aming lahat na naririto at nasa kanila ang patuloy po ninyong kapayapaan at patuloy po ninyong biyaya at kapanatagan, kagalakan sa amin po lahat. Salamat, Panginoon. Ikaw na po ang aming direksyon sa hapong pong ito sa pangalan niyo ng anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Okay, dito po tayo sa ang pamumuhay sa pananampalataya at ang kahalagahan nito. Mga kapatid, ang pamumuhay sa pananampalataya o sa English nga po ay living by faith. Nasusulat po ba ito sa banal na kasulatan? Nanyaan ko pong ating pong muling basahin ang ito pala. Ito muna unahin natin. Ang Roma chapter 1 verse 16 to 17. Roma chapter 1 verse 16 to 17. Mamaya po yung binasa ng ating kapatid kaganina. Balikan din natin yun. Pero ito muna. Basahin nga po muna natin ito. Roma 1 verse 16 to 17. Ano po ang nasusulat o isinasabi? Okay, kung yun na pong nakita. Basahin po natin. Sabi po, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ano daw po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas? Yung ebanghelyo. Ano po ang ebanghelyo? Ito po ang mga hinahawakan nating mga aklat. Yan po ang salita po ng Diyos o ebanghelyo. Na ulitin po natin, ang ebanghelyo, sabi po, siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Pero note, may karugtong. Sabi, ng bawat sumasampalataya. Okay, may humahabol po natin po mga kapatid. Sige po, welcome po, welcome. Hindi pa naman po tayo tapos. Nasa conclusion lang po tayo. Uwi na daw si Ate Lisa. Okay, salamat po sa ating po mga kapatid na bagamat po di man po nauna, ay hindi rin po nahuli. Yun, eksakto lang talaga. Okay. Okay, sabi po sa ating pong binasa, kanino daw po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas?
ang sabi ng bawat sumasampalataya. Kaya yun naman pala, no po? Hindi rin pala tayo maliligtas ng ebanghelyo, bagamat siya ang kapangyarihan ng Diyos, kung hindi rin naman pala sasampalataya. Kaya yan po, no? Yan yung kompletong saad. Paano maliligtas? Tuloy po natin. Sabi pa nga, tuloy natin, Roma 1:16. Yan. Sabi, unay-unay sa Hudyo at gayon din sa Grego, sa verse 17. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya, mati, dito po, ipinahayag po ng Diyos kung ano daw po yung katuwiran ng Diyos. Ano daw po? Sabi, dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag. Ang sabi, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ipakita nga natin po sa English version itong, ano sa English itong, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. King James. Ano to eh? Sa King James natin, King James na yan? Ba't iba sa King James na hawak ko? Okay, that just shall live by faith. So, yun po, nakita natin yung salita pong live by faith. Nakasusulat yan sa banal na kasulatan, yung salitang living by faith. No po? At mamaya po, unawain po natin yung living by faith. Isa pang talata, basahin po natin yung balikan natin yung binasa ng ating kapatid. Hebrews chapter 10, verse 38. Kasi yung salitang living by faith, naririnig natin yan, pero nalalaman po ba natin kung yan po ay nakasulat ba? O saan nakasulat? Sa banal na kasulatan? Isa pa, sa Hebrews chapter 10, dito po natin mababasa. Verse 38. Sabi, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kalwa. Ano ang English na ito? Ito pong, yan. Sabi, now the just shall live by faith. So yun po, no? Makikita natin yung salita na namang live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Sa Tagalog na nga lang, dahil napakahirap talaga mag-English po mga kapatid. Yun. Hindi daw pala nalulugod ang Diyos sa mga umuurong. Kaya mga kapatid, biblical ang living by faith. Yan po ay nasusulat. Yan po ay hindi basta sabi lang ng tao, kundi aral po yan ng Diyos. Aral po yan sa banal na kasulatan. Na tayo po, sabi nga, ulitin natin yon, kung naalala nyo pa, nawala na, yung sabi doon, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya ang nais daw po ng Diyos upang tayo ay ariing ganap, mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaya ngayon po, atin po munang pag-aralan, ano nga po ba ang living by faith? No po? Naintindihan nyo na po ba mga kapatid? Kaya na po ba nating ipaliwanag, isagawa, kung ano po ang living by faith? Kaya inaanyayahan ko po, kung hindi pa, atin pong sama-sama unawain pag-aralan ito sa Biblia. What is living by faith? Ano ang pamumuhay sa pananampalataya? Okay. Pag-aralan po muna natin yung unang bahagi nito. Siyempre, pag-aralan po muna para maintindihan natin yung living by faith ay ito po. Yan. Ano po muna yung pananampalataya? O review muna po tayo. Ano po ba ang pananampalataya? Sa mga nakakarinig-rinig ng mga nakaraan po natin pag-aaral, ano po, malimit, tinatalakay yung pananampalataya, di po ba? Sa pagpapalayas ng demonyo, sa pagpapagaling, sa pagpo-provide ng Diyos sa ating mga pangangailangan, material, physical need, at siyempre kahit sa pagbabago, need pala yan ng himala o ng pananampalataya. So, sa mga nakaunawa, ano po ba ang pananampalataya? Magtatanong nga po, bigyan ng mic to. Tanong po tayo kay
Brother, nasan? Okay, Brother Stephen. Yan, kay Brother Stephen. Nagtatago ka. Yun ang mga favorite natin, yung mga nakatago. Bigyan ng mic yan. Brother Stephen, sa pag-unawa mo, ano ang pananampalataya? Saan na yung mic? Okay. Parang isa-isa nang pumapwesto yung mga kabataan natin. Huwag kayong matakot. Last na to. Mapalad si Brother Stephen. Brother Stephen, ano ang pananampalataya sa pagkakaintindi mo? Kaya mo yan? Nag-iisip pa siya. Ayun na. Nakakabuo na ng salita. Sinabing pananampalataya, ano ang unawa mo sa salitang pananampalataya? Pagsunod sa salita ng Diyos. Pagsunod sa salita ng Diyos. Okay? Tama po ba? Tama. Okay, brother, tayo? Lipat tayo. Brother Bunjoy. Brother Bunjoy. Brother Cyrus pala. Bakit kasi Bunjoy? Brother Cyrus. Yan. Ayan. Okay. At ito tayo sa iba pa nating mga kapatid. Okay. Katago si Brother Jadel. Okay, Jadel. Pag sinabing pananampalataya, sa intindi mo lang, kahit isang salita lang. Pag sinabing pananampalataya, in other words, ano ang pananampalataya sa pagkaintindi mo? Ano po, yung paniniwala po sa Diyos. Okay. Paniniwala Okay. Tama po ba yun? Okay. Faith lang po. Tama po yun. Makikita natin yan sa Hebreo chapter 11 verse 1. Kaya ito mga kapatid, po, review na lang po sa atin ito. Ano po ang pananampalataya? Yun, tama po yun. Yan po yung paniniwala. No po? Yan talaga yung una. Kasi pag hindi ka naniniwala, hindi sabihin mo, mas malaking po yun, answer na hindi ka nananampalataya. Pero hindi lamang po siya paniniwala o basta naniniwala. Ang pananampalataya, ito pa po, pagtitiwala. Ano po pagkakaiba po ng paniniwala sa pagtitiwala? Pagtitiwala, ito po yung once na meron tayong mga problema, yun, pinagkakatiwala po natin sa Panginoon. So yun po ay faith din. Ano pa po? Yan, pag-asa. Diba, may mga pangako po ang Diyos, pero umaasa po tayo sa mga pangako ng Diyos kahit na pangako pa lang, wala pa. Yan din po ay pananampalataya. Kaya ang faith, binubuo po yan ng paniniwala, pagtitiwala, pag-asa. Kanino po? Sa Diyos. O sa mga bagay po na hindi nakikita. Basahin po natin ang mga talata po na yan. Hebreo chapter 11 verse 1. Sabi po dito. Hebreo chapter 11 verse 1. Sabi po, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya yun po, ang pananampalataya, ano daw po siya? Siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Yan po, pag-asa. Tapos, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi pa rin natin nakikita, pero naniniwala po tayo. Sabi pa po ng 2 Corinthians chapter 4, lipat naman po tayo dito. 2 Corinto chapter 4, verse 18. Tama ba? Ayan po. Verse 18. Ano po sabi? Sabi po, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Sa chapter 5, verse 7, okay, sabi naman po sa chapter 5, verse 7, yan, basahin na lang po natin. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.
So mga tid, ano ang pananampalataya kung atin pong intindihin? Ang pananampalataya, ito po yun nga, paniniwala, pagtitiwala, pag-asa sa Diyos o sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos po ba, nakita niyo po? Nakikita po ba ang Diyos? Kaya yung Diyos po na nakikita, hindi po yun ang Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay nasa langit, hindi po siya nakikita. Ang mga pangako po ng Diyos, nakikita po ba? Ang mga kapangyarihan ni tulong po ng Diyos, nakikita po ba? Di ba? Hindi pa talaga natin siya totally nakikita. So, kung yan po ay ating pinaniniwalaan, yan po ay ating pinagtitiwalaan, yan po ay ating inaasahan, ano pong tawag po dyan? Ang tawag po dyan ay, yan, faith. Pero ito po, kung yan lang, note po kung yan lang, kung ito lang, yon, ang tawag dyan, faith lang. Hindi living by faith. Kaya ano po ang living by faith? Ito po. Tingnan po natin. Ano ang living by faith? Yan. Ano po yung nakikita po natin? Ang living by faith, yun po, may with o may plus. Ano po yung plus? Yun po, action. Kaya pag sinabi pala pong living by faith, action, with action po yun. Faith with action. Ano po bang ibig sabihin ng action? Ano po bang ibig sabihin ng action, mga kapatid? Pag sinabi pong action, like po nito. Uma-action po ba? So, pag sinabi pong action, may ginagawa. Ano po? Babasa po ba natin yan? May ginagawa. Basahin po natin ang isang nagpapatunay po dyan. Sa John chapter 14, verse 12. John 14, verse 12. Okay, mas mabilis dito. Ito na po tayo. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. So yun po, no, mga kapatid, may ginagawa po pala yung totoong sumasampalataya. At ano po yung ginagawa? Sabi nga po dito, ulitin natin, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Sino po ba yung nagsasalita po dito? Ang Panginoong Yesus. At sabi pa nga, hindi lamang daw po yung mga gawang aking ginagawa. Sabi, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Kaya po mga kapatid, pag sinabing action, may ginagawa. At ano po yung ating gagawin? Yan po. Yung mga gawang ginawa daw po ng Panginoong Yesus. O hindi naman po yung basta tayo gagawa ng kung ano-ano. Meron po tayong specific na gagawin. Ano daw po yon? Mga gawang ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya po yun po. Isama po natin sa ating pong patuloy pong mga pagbubulay. Ano-ano pa yung mga ginagawa ng Panginoong Yesus? Alalahanin po natin. Dahil yan po yung gagawin natin dito sa action ng living by faith. Okay? Balik lang po natin sa okay. Bukod po dun sa may ginagawa, ito pa po yung gagawin natin. Wala. Okay? Ayan. Ay, labasan. Ayan. Kaya ano po yung action sa ilalim po nito? Yan. Nababasa po natin. Obedience to the Word of God. Yan po yung action. Yung pagsunod po natin o obedience po natin sa Word of God, sa salita po ng Panginoon. Na halimbawa po nito ay sa Santiago chapter 2 verse 21 to 23, si Abraham. Paano po ba nanampalataya at paano po gumawa si Abraham? No po, kung alalahanin po natin, di ba, inutusan siya ng Panginoon na
ialay ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. No po? So, nanampalataya po ba si Abraham? Opo, nanampalataya siya kahit minsan naglalaban sa kanyang isip, di ba? Ang aking anak siya yung pangako na sa kanyang bini ay pagpapalain ko ang mga bansa. Darami. Pero ba't ganun? Ba't iaalay? Paano na dadami to kung nag-iisa na nga lang, mamamatay pa? Iaalay pa. Di ba? Pero bagamat may mga ganun pong naglalaban sa kanyang isip, nanampalataya pa rin po siya. At gumawa. Kaya yun po, no, may action. At paano po siya umaksyon? O yung papunta po, yung utos po sa kanya papuntang bundok Morea, pumunta po ba siya sa bundok Bulkang Mayon? Hindi po, di ba? Pumunta po siya sa bundok ng Morea. So, alam makikita po natin yung obedience to the word of God. Kaya yan po mga kapatid, ang ibig sabihin ng action. Ano pa po? Yan. Pag sinabi pong action, ay doon na lang po sa salitang living by faith. Yung salita pong living, paano po ba natin iintindihin yung salitang living? Ano po? Ito po. Pag sinabi pong living o sa Tagalog na ay pamumuhay, pag sinabi pong pamumuhay, ano pong meaning po niyan? Hindi nga lang po yan yung basta isasagawa eh. I-action lang natin. Dahil pag sinabi pong pamumuhay, ito po, yan po ay daily lifestyle. Amen? Hindi lang siya basta isasagawa, tapos na. Ano po? Kundi, pag sinabi pong pamumuhay or living, ito po ay daily. Ano po? Ito ay ginagawa na po nating lifestyle. Ano pa po? Yun nga, routine. Palagi natin po siyang ginagawa. At yun po, yung continuous. Gaya nga po yung nakalagay sa Hebrew chapter 10 verse 38, kung babalikan po natin. Sabi po doon, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya mga kapatid, ang pamumuhay sa pananampalataya, continuous. Walang urungan. Amen? Kaya, mga kapatid, yan po, sa ating pong pag-unawa, ano nga po ba ang pamumuhay sa pananampalataya? Ito po ay binubuo ng hindi lang pananampalataya. No po? Ito po ay may kalakip na action. Amen? Kaya po, living by faith. Yung ating po mga pinaniniwalaan, balik tayo doon. Okay? Yan, yung ating po mga pinaniniwalaan na mga pangako ng Diyos, mga salita po ng Diyos, mga himala po ng Diyos, mga pinagtitiwalaan, inaasahan, nilalakipan po natin ito ng yan, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya ang living by faith, hindi lamang po ito yung magtitiwala lang tayo, maniniwala lang tayo, aasa sa talang tayo. No po? Kundi lalakipan pala po natin ito ng salitang living action. Okay. Dumako po tayo sa next po nating pag-aaralan ay ito pong why we need to live by faith. Sa Tagalog, bakit po ba natin kailangang mamuhay sa pananampalataya? Ba't hindi nga lang po sapat tayo magsampalataya na lang? Ano po? Ba't kailangan pa na tayo po ay mamuhay? Nayayaan ko pong tayo ay sama-sama ngayon, mag-aral po ngayon, magbulay. Bulayin po natin ang Santiago chapter 2. No? Siguro hindi naman tayo abutin ng alas 5 dito. Maaga pa naman po. Okay. Sige po, hawakan po natin ang ating po mga Biblia. Tayo po'y sama-samang magbulay-bulay ng salita po ng Panginoon. Ito sa Santiago chapter 2. Simulan po natin ito sa verse 14. Bakit nga po ba kailangan nating mamuhay sa pananampalataya? Yung faith with action.
Sabi po dito sa Santiago chapter 2 verse 14. Anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Ano po sabi? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Bakit po tanong? Hindi po tuldok. Sige po. Bakit po tanong? Hindi tuldok. Meaning po, hindi makapagliligtas. Amen? O kung makapagliligtas, sana hindi po question mark yan. Sana ano po yan? Tuldok. Ano po? So yung pananampalataya po palang walang gawa o yung pananampalataya pero hindi ipinapamuhay. Ano pong sa makatuwid na sagot? Hindi makapagliligtas yung ganong pananampalataya. Kaya ito po sa ating pong tanong nga na why we need to live by faith? Yan. Kung hindi po tayo mamumuhay sa pananampalataya, hindi tayo maliligtas. Sabi rin po yan, basahin natin itong Roma chapter 1, yung binasa natin kagad, balikan lang po natin. Roma chapter 1, verse 16. Okay, nasabi nga dyan, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay-unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. 17. Tayo. Ayan. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya yun po ang ebanghelyo ng Diyos, siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Pero sabi, ng bawat sumasampalataya. Sino yung sumasampalataya? Yung may pananampalataya lang po ba? Yun, nilinaw po sa verse 17, yung nabubuhay. Kaya, why we need to live by faith? Yun po hindi talaga tayo po maliligtas kung pananampalataya lang. Kaya dito po mga kapatid, yung mga nagsasabi o minsan merong pang ginagamit silang verse sa Bible na basta manampalataya ka lang, ipayag mo ng labi, maliligtas ka na. Di ba? Marami po mga laganap yung aral na ganyan. Natanggapin mo lang ang Panginoong Yesus na bilang mag-pray ka ng ganito, ganang Panginoon, tiyatanggap kita bilang Panginoon, ari tagapagligtas. Amen. Ligtas ka na nun. Daw. Pero dito po mga kapatid, malinaw po sa Santiago chapter 2, nililinaw po sa atin na yung pananampalataya pala, pero hindi rin isinasagawa o pinapamuhay, hindi po makapagliligtas sa atin yung pananampalataya po yan. Kaya ito po mga kapatid, take note po natin. Ang pananampalatayang, sabay-sabay po natin basahin, nakapagliligtas ay pananampalatayang ipinapamuhay. Kaya yung sinasabi po sa Bible na sumampalataya ka, maliligtas, mga kapatid, hindi yun faith lang, kundi yun po ay faith with action. Pangalawa po, natin pong kasagutan, why we need to live by faith. Sahin po natin ito pong, wala na ba to? Okay. Santiago chapter 2 verse 15. Sa verse 15 po tayo. Sabi naman po dito, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog. At gayon may, hindi ninyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Ito daw mga kapatid, halimbawa, meron tayo pong nakitang isang dukha o isang kapatid na dukha. Walang kakanin sa araw-araw. Ngayon sabi lang natin, kapatid, umayo ka. Ikaw ay magpakainit, magpakabusog. Tapos hindi naman po daw natin binigyan ng anuman. Ano po sabi? Ano daw pong mapapakinabang dito? Question mark na naman po.
It means, yung ganito palang pananampalataya na, yung lakas ng pananampalataya natin sabihin sa Kanya, humayo ka, payapa, no? Magpainit, magpakabusog ka. Pero hindi man lang natin binigyan, no po? Hindi man lang natin inabutan ng kahit konti, no po? O ng kahit anuman. Sabi po dyan, anong mapapakinabang dito? So, meaning po, ang pananampalatayang wala pala pong aksyon o pamumuhay, ano po? Ito'y pananampalatayang walang pakinabang. So, balik tayo po doon ulit. Sa English pala po nito, no, bago pala po, yung salitang pakinabang, makikita po natin sa English ay, ano sa English, sister? Teka lang daw. Okay. Sa English, nagulat lang ako yung salita pong walang mapapakinabang. Ito po, profit. Profit. Alam niyo po ba yung salitang profit? Para pong sa mga negosyo po, wala kang kinita. Ano pong meaning po nun? Tayo po ba'y wari po ba'y pag tayo po'y tumulong, tayo po'y parang parang naghahantay po ng kita, ng balik? Sabi nga po ng Panginoon, pag tayo po'y magbibigay, huwag tayo pong mag-asam na tayo po ay gantihan para may ganti po tayo sa langit. Pero ano ba po sinabi doon, profit? Eto po, basahin pa natin po. Yung isa pa. Yung Kawikaan chapter 19. Balik nga tayo doon, Tess. Kawikaan chapter 19 ba yun? Balik nga tayo doon sa Kawikaan chapter 19 ba yun? Basahin lang po natin ito isang talata sa banal na kasulatan. Nasabi dito sa Kawikaan chapter 19, verse 27, di po ako nagkakamali, o 1917. Minsan talaga po, mas mabilis pa talaga. Minsan naman, mas mabagal talaga yung utak ng tao. Okay. Okay. Yan na ba? Hindi pa yan. So, basahin na lang po natin. Kawikaan chapter 19, verse 17 sa English. Sa English basahin ko po muna sa Tagalog. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Nakita niyo na po, Kawikaan 19:17. Ulitin po, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Yun pala po mga kapatid yung binasa natin kagana. Kung bakit sa English profit pala yun. Yung, pag nagbigay ka, may pakinabang. Sa English nga profit. Then sabi dito, pag tayo pala'y nagbibigay o naawa sa duka, ano po sabi? Para daw po tayong nagpapautang sa Panginoon. Na ang sabi po, at ang kanyang mabubuting gawa ay babayaran sa kanya uli. So yun po. Kaya kung babalikan po natin yung Santiago chapter 2, na kung ginagawa pala natin yan pero hindi naman lang natin binigyan ng anuman, hindi man lang natin inabutan ng kahit kunti. Diba? Walang mapapakinabang doon. So sa maikling pong salita nung mapapakinabang noon, wala tayo pong ganti sa langit. Diba? Kaya ang pananampalataya na hindi ipinapamuhay ay pananampalatayang walang gantimpala. Walang, himala. Amen? Yung faith without action, no miracle. No miracles. Wala rin pong pagpapala. Kaya yan po mga kapatid. Kaya bakit po natin kinakailangang mamuhay sa pananampalataya? Yan po, Santiago chapter 2 verse 15 to 16. Yan po ang isa. Dumako naman po tayo doon sa Santiago chapter 2, sa isa pa rin pong kasagutan, why we need to live by faith. Santiago chapter 2, balik po tayo. Sabi naman po sa verse 17. Ano naman po ang makikita po natin dito?
Santiago chapter 2:17, basahin po muna natin. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Ano naman po ang ibig sabihin po nito? Ang pananampalataya daw pong walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Okay, tingnan po natin. At yun na nga, namatay na po. Okay. So, yan natin. Unawain na lang po natin. Ano pong ibig sabihin habang hinihintay po natin? No? Ano po bang ibig sabihin po niyan? Na patay. Ano pong sabihin patay sa kanyang sarili? Ano po? Ano pong ibig sabihin po ng patay? So dito po mga kapatid, kung unawain po natin, sa salita po na madaling maintindihan, ang pananampalataya pala po na hindi ipinapamuhay o hindi ginagawa ay pananampalatayang patay. Ito po. Isabihin, hindi siya buhay. O, yun lang naman ang ibig sabihin po nun, ano? O, yan. Salamat. Kaya, sa Ingles, ito po, faith without action is not living by faith. Kaya dito po nililinaw natin na ang living by faith, hindi lang ito faith. No po? Ngayon, kung faith lang siya, pero wala siyang action, hindi po yan masasabing nabubuhay. Faith lang. At ito po ang masakit. Pag sinabi pang patay, fake. Alam niyo po yung pagkakaibang sinabi ko po? Fake. Halimbawa po, yung sa halaman, may mga halamang fake eh. Diba? Pero tingnan niyo po yung halamang buhay. Diba? Hindi fake. So, yan mga kapatid, pag sinabing pananampalatayang buhay, hindi po siya fake. Kaya ang tunay po palang pananampalataya sa Diyos, na itinuturing ng Diyos na pananampalataya, ay yung pananampalatayang ipinamumuhay. So, yan lang po, madali nating pag-intindi dyan sa verse po na yan, sa verse 17 na yan. Ang pananampalatayang buhay ay ang pananampalatayang ipinapamuhay. Dumako po tayo dito sa next natin na talata, sa Santiago pa rin. Chapter 2, dito na po tayo sa verse 18. Basahin naman po natin. Basahin muna natin sa Santiago chapter 2, verse 18. Ano po sabi? Sabi po, o sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang pananampalataya. O mamaya po natin, pagdidiinan natin yan. Verse 19 muna tayo. Sabi sa verse 19, ito po yung kukunin natin. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Ito mga kapatid, unawain po natin ang isang nakakapangilabot na pahayag dito ng Biblia. Pag daw po pala ang ating pananampalataya ay walang kalakip na gawa o pagsasapamuhay, ay ano daw po? Ang tawag dyan. Ito po mga kapatid. Yan. Ang pananampalatayang hindi ipinapamuhay, basahin po natin. Uy, nawala. Okay. Ang sabi po, ang pananampalatayang hindi ipinapamuhay ay
pananampalataya ng demonyo ang taglay. Oh, ang sakit no. Nakakatindig balahibo po yun. Minsan po natutuwa na tayo po ay mayroon ng pananampalataya, kaya na natin yan. Alam na natin yan, naniniwala na tayo dyan, di na tayo basta-basta natatakot dyan. No, malakas na yung ating pananampalataya, amen? Pero po, ito po mga kapatid. Ang sabi po doon sa binasa po natin na Santiago chapter 2, verse 18. Mabuti daw po kung tayo may pananampalataya, pero ito po, ang mga demonyo man daw ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig pa nga. At totoo naman po, ang mga demonyo po, takot po sila sa Diyos. Nanginginig po sila sa Diyos. Dahil naniniwala po sila sa Diyos. Nananampalataya po sila sa Diyos. Pero yun nga po, may gawa? Wala. Kaya bakit po natin mga kapatid ulit kinakailangang mamuhay sa pananampalataya? Dahil ito po, ulitin po natin, no po? Ang pananampalatayang hindi ipinapamuhay ay pananampalataya ng demonyo ang taglay. Kaya mga kapatid, hindi pala rin pananampalataya sa Diyos yung ganito. Bagamat pagsampalataya naman sa Diyos yung ginagawa natin. Pero kung walang pamumuhay, pagsasagawa, katulad pa rin tayo po ng mga demonyo. Katulad pa rin tayo, maging ng diablo. Diba? Napakasakit. Pero yan po ang katotohanan idinedeklara po sa atin ng Panginoon. Kaya why we need to live by faith? Dito rin po makikita natin ang isa pong lesson na ito po. Basahin po natin ito. Nababasa niyo po ba ito? Yan. Basahin po natin, maaari tayong hayaan ng diablo na magkaroon po ng pananampalataya. Subalit, hahadlangan tayo na ito'y may sagawa. Amen po? Ang diablo po pala, pag tayo po'y nag-aaral magkaroon ng pananampalataya, baka sabihin pa, sige. Baka gaganunin pa tayo ng diablo. Sige, mag-aaral ka, tuwan-tuwa pa ang diablo. Pag-aralan mo yan, mag-aaral ka lagi ng pananampalataya. Pero po, mga kapatid, pag gagawin na po pala natin yan, doon na niya tayo hahadlangan. Sample po, doon niya na tayo tatakutin ng kung ano-ano, mamamatay yan, di ba? Ano pa? Doon niya tayo din uusigin, di ba? Kaya yan po. Dahil, yun nga po, ang diablo, faith pa rin yun ng diablo yung magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Pero kung hindi pa rin natin yung gagawin, yan ay sa demonyo pa rin pala. Kaya yan po mga kapatid, ang ating pong tandaan sa ating pong patuloy po na pag-aaral ng pananampalataya. Mabuti yan. Pero po, kung hindi po pala natin gagawin yan, ang demonyo man ay ganyan din. Amen? Okay, dumako po tayo sa next, sa Santiago chapter 2, sa verse 20. Ano naman po ang ipinapaunawa po naman dito? Bakit natin kinakailangan mamuhay sa pananampalataya? Basahin na po natin, Santiago chapter 2, verse 20. Sabi, datapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan. Ano po sabi? Na ang pananampalataya na walang mga gawa ay, ano daw po? Baog. Yan. Sino po ang baog sa atin? Ano pong ibig sabihin po ng baog? Sabihin po ay hindi nagkakaanak. Di ba? Ngayon, ano po ang minemensahe po sa atin nito? Ang ibig sabihin po ba nito ay kung wala po tayong gawa, bagamat may pananampalataya, tayo po ay baog? Ano po ang minemensahe po dito? Ano po bang minemensahe sa salita po ng Diyos nung spiritually baog tayo?
o hindi na ipapanganak. Sumisimbolo po yun, mga kapatid, yung spiritually baog o hindi na ipapanganak. Meron yata nga ako, may nakakasagot. Ano po? Yun, hindi daw lumalago. Meron pa po ba? Bukod doon sa hindi lumalago? Basahin po natin. Ito po. Yung sinabi po ito po yung sinabi sa John chapter 3, verse 3. Na ano po yun? Maliban daw po na tayo, o sa sabang salita, kung hindi po tayo maipapanganak na muli. Ano po yung maipapanganak na muli? Yung maipapanganak sa tubig at sa espiritu. Ano po sabi dyan? Ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, paano tayo makakarating sa kaharian ng Diyos kung tayo po hindi maipapanganak? At bakit po tayo spiritually baog o hindi na ipapanganak o hindi na iboborn again? Yun nga po, kung hindi po tayo mamumuhay sa pananampalataya. Kaya bakit po natin kinakailangan mamuhay sa pananampalataya? Dahil ito po ang susi para tayo po'y maborn again na totoo. Ano po? Sabi dyan, kung babalik na rin po natin yung Santiago chapter 2 verse 20, na ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Ano po? Kung tayo naman po'y mamumuhay sa pananampalataya, sabihin tayo po'y maipapanganak na muli. At kung tayo po'y maipapanganak na muli, kalakip na po yun, yung sinabi po natin kagana sa number 1. May kaligtasan, makakapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Subalit, kung hindi po tayo maipapanganak na muli, hindi po tayo kailanman makakapasok sa kaharian ng Diyos. Next po natin, Santiago chapter 2, sa verse 21 to 25. Ano naman po ang ipinapaunawa sa atin po dito? Bakit po natin kinakailangang mamuhay sa pananampalataya? Sabi naman po dito, Santiago chapter 2, verse 21. Sabihin po natin, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Kaya ito po mga kapatid, si amang Abraham daw po, paano daw po siya inaring ganap? Doon po ba sa kanyang pananampalataya lang? Hindi. Ang sabi, sa kanyang mga gawa. Sa pamagitan ng mga gawa. Na paano niya po isinagawa? Yun nga, inihain niya si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. O, yun nga po, yung sumunod po siya sa utos ng Panginoon. Kaya ano po ang ipinapaunawa po dyan? Maging doon sa verse 22, basahin natin. Nakikita mo na ang pananampalataya, gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Kaya ito po mga kapatid, nakikita na po ba natin na unti-unti na po ba natin na uunawaan na hindi pwedeng pananampalataya lang. Ano po? Hindi pwedeng tanggapin mo lang sa Panginoon, sa iyong isip, sa iyong puso. Ano po? Tapos na, maliligtas ka na. Hindi pala po. Kundi ang sabi po, ang pananampalataya ay gumagawa na kalakip ng kanyang mga gawa. Ayan po ang sabi. Nasabi pa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Kaya po, paano po napapatunayan? Paano po nagiging totoo, nagiging sakdal daw po ang pananampalataya? Kapag yan po ay isinasagawa. Sabi pa sa verse 23, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yo'y ibinilang na katuwiran sa Kanya. Kaya mga kapatid, ano po yung salita pong inaaring ganap? Inaari po tayo ng Diyos na matuwid. Ibinibilang po ng Diyos yung ating pong mga gawa na ito'y katuwiran. Kaya mga kapatid, yung pananampalataya pala, pag ito'y ating ipinamuhay, ginawa, ang tawag pala po doon ay katuwiran. Kaya ito mga kapatid, what is katuwiran? What is righteousness? Yung faith na
ginawa. Faith with action. Tuloy po natin sa verse 24. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab. O ito naman po, iba pang karakter. Na sabi nga po dito, si Rahab, na bagamat patutot po So, sino po si Rahab? Isa pala po siyang prostitute. Isa po siyang, kumbaga, isa rin siyang makasalanan. Pero ano pong sabi? Ay inaring ganap. Inari po ba siyang matuwid? Bakit po? Sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya yun po, tayo po'y inaaring ganap, inaaring matuwid sa pamagitan daw po ng mga gawa. Nasabi dahil sa tinanggap niya mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. So yun po pala ang ating pong mga pagtanggap din po sa mga lingkod ng Panginoon. Yung ating pong, hindi lang tayo naniniwala sa kanila. Kung totoong naniniwala, tinatanggap natin sila. Amen? At syempre yung kanila po mga pinapangaral, sinusunod din po natin. Ganyan din po. Pero hindi lamang po yung ganon, kundi yung paggawa natin ng pananampalataya. Yan po yung inaari tayo pong ganap ng Diyos dyan. Kaya sa atin pong next na answer, bakit po natin kinakailangan mamuhay sa pananampalataya? Number 6, yan, hindi po pala tayo aariing ganap o matuwid kung hindi po tayo mamumuhay sa pananampalataya. Dahil po sabi sa Philippians chapter 3 verse 9, kung babasahin po natin ito, ang katuwiran po ng Diyos, ano po ang katuwiran ng Diyos? Yung pamumuhay na po sa pananampalataya. Dati ang katuwiran ng Diyos, yung ganapin mo yung 10 utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalaw, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Yun po, matuwid ka na nun. Pero ngayon pong bagong tipan, basahin nga po natin ito. Philippians 3 verse 9. Doon pa rin po ba tayo aariin ng Diyos na matuwid sa lumang tipan na pagsunod? O sa pagsunod na po natin sa pananampalataya? Sabi po dito, Philippians 3 verse 9, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yung kautusan po dyan, yun nga po, yung kautusan ni Moises. Kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Opo, parang matuwid din yun, yung tayo sumunod sa kautusan. Pero sabi po dito ni Apostol Pablo, inari niya daw po ang kanyang sarili na, sabi nga dyan, na walang katuwirang aking sarili sa mga tuwid bagay sa kautusan. Yun po, inari ni Apostol Pablo niya, wala siyang katuwiran doon. Kundi yung katuwiran daw po na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Nasabi nga, ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon pong bagong tipan, paano po tayo aariin ng Diyos na matuwid? Paano po tayo ng Diyos aariin pong matuwid? Sapat na po ba? Tayo po ay sumunod sa 10 utos. Ano po yung 10 utos? Kung haalalahanin po natin. Una po ay, tanong ko nga, tatanong ko sana, kaso, patay na ba? Okay, ano po yung 10 utos? Yun po, yung una ay, huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Hanggang po doon sa, huwag kang papatay. Abrap ko na, hindi ko na po alam kung ano yung kasunod. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, ano pa? O yung iba pa po doon. Igagalang mo yung ama at ina. So, yan mga kapatid, matuwid ba yan? Opo, matuwid yan. Pero dyan pa po ba tayo aaring ganap? O maaring matuwid? Hindi na. Kundi saan na po? Sa pamagitan na po ng pananampalataya kay Kristo. At yun nga, anong klaseng pananampalataya? Yung faith lang ba? Hindi po. Kundi sabi sa Santiago chapter 2, inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng gawa. Kaya yan po sa ating pong kasagutan, number 6 nga. Yan. Bakit po natin kinakailangang mamuhay talaga sa pananampalataya?
Dahil ito na po yung batayan ng Diyos ng pagiging matuwid. Hindi na tayo po, ang batayan ng Diyos yung maging perfect tayo sa 10 utos o yung sundin natin lang yan. Hindi na po. Kundi ang kailangan na po natin ay ito po. Kahit nga po hindi na po natin masunod talaga yung, yung perfect tayo sa mga kautusan. Like po sa circumcision. Alam niyo po ba yun? Brother Stephen, alam mo yun? Circumcision. O yun nangyari sa'yo. No? Kahit nga sana hindi mo na ginanap yan eh. Kasi utos yan sa lumang tipan, yung mga pagtutuli. Di ba? Pero sa banal na kasulatan, kahit di na daw po natin gawin yan. No po, saan nakalagay yan? Opo, nakalagay po yan sa banal na kasulatan. Ang mahalaga po sa Panginoon ay yung bagong pagkatao. No po? Yung pamumuhay na po sa pananampalataya, na diyan po tayo nagiging bago. No po? Na diyan na po tayo na ipapanganak na muli. Kaya yan po mga kapatid, yan ang kinakailangan po natin dahil yan po ang batayan na ng Diyos ng pagiging matuwid. Santiago pa rin po tayo, balik po tayo. Nasaan na tayo? Okay, tapos na po tayo dito sa Santiago chapter 2:21 to 25. So last na po tayo sa verse 26. Sabi ko po sa inyo mga kapatid, di tayo abutin dito ng alas 5 eh. Okay, sabi naman po dito, Santiago chapter 2 verse 26. Ano naman po ang makikita po natin dito? Na bakit kinakailangan po nating mamuhay sa pananampalataya. Verse 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ano naman po ang maintindihan po natin dito? Ito po. Sapagkat kung paano daw po yung katawan na walang espiritu ay patay, gayon din daw po yung pananampalataya na walang gawa ay patay. So sa mga tuwid, kung tayo po pala ay walang gawa, kahit pala tayo po may pananampalataya, sa mga tuwid, para tayong patay. Ano po ang patay? Walang espiritu. Sa spiritual, ano pong ibig sabihin nun? Na wala pong espiritu. Kaya spiritually dead. O bakit po ba tayo ay buhay? O kalabitin nyo nga po yung, kaya kurkurutin nyo na lang po yun. O, bakit ka ba buhay? O, may patay na po ba? Tulog lang? Grabe naman. Tulog lang? Hindi naman patay. Okay. Signan niyo po, bakit po tayo mga ay may nararamdaman? Dahil po yan sa kaluluwa po natin. O bakit po tayo ay nakakakilos? Dahil po yan sa espiritu po natin. Kaya bakit po tayo buhay? Dahil may espiritu. At dahil po, ngayon sabi ng binasa po natin, kung tayo daw po ay walang gawa, bagamat may pananampalataya, yun, para tayong patay. Ano po yung patay? Walang espiritu. Sa spiritual, ano pong meaning po niyan? Yung wala po tayong Espiritu Santo. Totoo po ba yun? Na pag tayo po hindi namumuhay sa pananampalataya, wala po tayong Espiritu Santo? Basahin po natin ang Galatia chapter 3 verse 14. Galatia chapter 3 verse 14. Okay, sabi po dito, upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Ano daw po yung pangako? Yung Espiritu. Ano po yung Espiritu yung titukol po dyan? Yan po, big letter E po yan. So, pagka big letter E po yan, ang tinutukoy po ay Espiritu Santo. Pag small letter E, yun, tinutukoy po yun, yung espiritu po ng tao o masamang espiritu rin. Pero pag big letter E, ano po ulit yan? Tumutukoy po sa banal na espiritu po yan. So yan po yung
tatanggapin po nating pangako. Kanino? Para kanino po? Ulitin po natin. Sabi po, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin po natin ang pangako ng Espiritu. Kaya, kung hindi po tayo totoong sasampalataya sa Panginoon, na yun nga, hindi lang siya faith, kundi may action. Magkakaroon po ba tayo ng Espiritu? At sabi po dyan, sa pamagitan lang po ng totoong pananampalataya, tatanggapin po natin ang pangako na Espiritu. Paano po pag wala tayong Espiritu? Yun, para po tayong bagamat buhay, ay patay. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo po, na bagamat buhay ay patay ho ba? So yun po mga kapatid. Meron po ba mga bagamat buhay, patay? So, hindi naman po yan. Grabe na kayo. Tulog lang. Hindi naman po patay. Tumatawa si Genik. Kasi hindi siya, bagamat buhay, hindi siya ganun. So, sa mga tit, ano po ang maintindihan po natin dito sa Santiago 2 verse 26? Yan po. Basahin po natin. Tayo po ay spiritually patay o walang taglay na Espiritu Santo kung hindi po tayo mamumuhay sa pananampalataya. Galatia chapter 3 verse 14. At ito po pong nakakalungkot. Kung wala po tayong Espiritu Santo, makakasama po ba tayo sa pagparito ng Panginoon? Hindi po. Dahil sabi nga po ng isang talata, bagamat wala na po dyan, yung Efeso chapter 4 verse, saan po nakalagay yun? Efeso chapter 4 verse 30. Na ang Espiritu Santo po, siya daw po yung tatak natin sa araw ng pagkatubos. Yung araw po ng pagkatubos po, yan po yung tayo po ay tutubusin na. Kukunin na, dadalhin na ng Panginoong Yesus papunta sa kanyang kaharian. Ito po yung muling pagparito ng Panginoong Yesus. Kaya, sino lamang po yung mga kukunin sa muling pagparito ng Panginoong Yesus? Yung pong may tatak na Espiritu Santo. Kaya paano na po tayo makakasama sa pagparito ng Panginoon kung wala po tayong taglay na Espiritu Santo? Sabi pa rin ng isang mga talata, no? Dagdag na lang po natin, Roma chapter 8, yung mga pinapatnubayan lang po ng mga ng Espiritu Santo ay sila ang mga anak ng Diyos. Ulitin po natin, ang mga pinapatnubayan o yung may taglay daw po ng Espiritu Santo, sino daw lang po sila? Sila daw po yung mga tinuturing na anak ng Diyos. Kaya tinuturing po ba tayong anak ng Diyos? Yun. Siyasatin po natin. Kaya bakit po kinakailangan po nating mamuhay sa pananampalataya? Dahil yun po. Ito po yung magsisilbing spiritually buhay. Bakit po? Dahil ang mga namumuhay sa pananampalataya, sila lamang po yung pinagkakalooban ng Diyos nung pangako na Espiritu Santo. Kaya ngayon po mga kapatid, nais ko pong balikan natin ang Santiago chapter 2. Isang tanong na nais ko pong buksan sa atin. Santiago chapter 2, balikan lang natin ito sa verse 18. Dito sa Santiago chapter 2, mayroong pagtatalo sa isipan ng mga tao dito, ng mga nagsasabi, na may nagsasabi dito, basta ako may pananampalataya, okay na. Yung isa naman, basta ako, ipapakita ko na lang sa gawa. Yun mga atid. Ano ba ang tama po doon? Basahin po natin. Sabi po sa Santiago chapter 2, verse 18. Sabi nga, o sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako, sa pamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Matid, ano ba ang totoo dyan? Ano ba ang tama dyan sa dalawa na yan? Yung una, yung ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga gawa o itong sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya.
Sa madaling may salita, ano po ba ang tama dito? Yung pananampalataya na walang gawa o yung gawa na doon ipapakita yung pananampalataya? Ano po ba ang tama dan sa dalawa na yan? O, tanong ko po. Kay Sister Pamela po. Ate Pam, sa inyo te, ano ang napupuso-pusuan nyo dun sa dalawa na yun? Ano kayang tama doon? Yung pananampalataya na walang gawa o yung ipapakita na lang daw sa gawa yung pananampalataya? Yung pananampalataya? Okay, tama po. Pero meron pang lumalaban eh. Ang gusto daw ng isa ate, ipapakita ko na sa pananampalataya, sa gawa ko. Para bang gusto niya, wala na lang pananampalataya, gagawin niya na lang daw. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Yung gagawin na lang daw, pero walang pananampalataya. Tama naman kaya po yun? Yung isa naman, basta mananampalataya na lang ako kahit walang gawa. Parehas mali. Parehas na mali. So, yun mga kapatid, dito natin makikita na, parang tama yung isa. Pero, yun nga, kanina nabalikan ko rin eh. Kung ganun ang pananaw na ipapakita na lang sa gawa, kahit na walang pananampalataya, palagay ko, mali pa rin yun. Parehas mali pa rin yun. Pero yung una, yung pananampalataya lang na walang gawa, yun nga, kinurek niya sa atin, mali rin yun. Ano talaga po yung tama? Yun nga, yung sabi sa Santiago chapter 2, verse 22. Balikan po natin, sama-sama, sabi po doon, yung nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Kaya dito po sa question natin, sa uli, so yun yung tama, yung dapat may pananampalataya, pero dapat din may gawa. Hindi pwedeng isa lang doon. Hindi na tama doon kung isa lang yun ang kukunin natin doon. Walang tama doon. Kaya dito po sa question po natin, yan, paano po natin ipapakita ang pananampalataya? Paano po natin ipapakita? Dahil sabi nga po dyan, ipakita. Ba't po ba kailangan ipakita? Yun nga po, napag-aralan na natin. Kailangan may gawa. At pag sinabing gawa, may ginagawa. So, tulad po nito, di ba? May nakikita po tayo pag may ginagawa. So, paano po natin ipapakita ang ating pong pananampalataya? Sa una pong sagot po talaga dyan. Yan. Napakalaga. Tama naman po, magkaroon tayo ng faith. Yan po na talagang mauuna dyan. Bakit po? Dahil Roma chapter 10 verse 17. O kung aatras pa tayo nga po doon eh. Paano daw, may sabi doon sa Roma chapter 10, paano daw po makakapanampalataya ang isang, o paano daw parang ganito, paano makakasunod ang isang tao kung hindi niya muna narinig? Amen? O kaya, inaano natin, ano ba mauna? Faith o action? Ano po mauna? Faith talaga. Kaya paano po natin maipapakita ang pananampalataya? Napakalaga po yan. Hindi pwedeng magtalo po yan. Pero yan po talaga, una, faith talaga. At saan po nagmumula ang faith? Ito na po, yung Roma chapter 10 verse 17, basahin na po natin. Paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya? Isang talata po na napakalinaw kung paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya. At salamat sa salita po ng Diyos. Dahil ito po, napakalinaw. Kung nais po natin magkaroon po tayo ng pananampalataya, ito po ang paraan. Roma 10 verse 17. Kaya nga, sabi po dyan, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo.
Kaya yun po pala, yung ating pong pakikinig. Yung patuloy po nating pakikinig ng mga salita po ni Kristo. Yan po ang susi para tayo po ay magkaroon ng pananampalataya. Susi, bakit po? Una, hindi na nanay susi Susi dahil po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ng pag-aaral, pagkikinig ng salita ng Diyos. Siyempre, una po, sino po sa atin yung pag nakikinig, nag-aaral po ng salita, lumalakas po yung faith. Lalo po, pinag-aaralan po yung about sa mga miracles ng Panginoong Hesus, yung mga ginawa ng Panginoong Hesus na mga pag-aralan. Kaya tayo po ngayon, sa month po na ito, patuloy po natin pag-aralan kung paano nga po ba mamuhay sa pananampalataya. Dahil yun nga po, hindi tayo talaga makakasagawa ng pananampalataya kung hindi muna natin ito pakikinggan ng pakikinggan, pag-aaralan ng pag-aaral, uunawain ng unawain. Dahil ito po, sino po sa atin ang parang naiimposiblihan sa pamumuhay sa pananampalataya? Di ba? Parang imposibleng bagay po sa atin ito. Parang kumbaga sa atin, totoo ba yan? Kaya pa ba talaga yan sa panahon natin ngayon? Kasi nga po, gaya ng nasusulat, no? Sabi ng isang talata sa banal na kasulatan. 2 Corinthians 4 verse 4. Ang kalagayan talaga po, faith, o ang kalaban ng hindi nakikita, ano po? Yung nakikita. Ayan. Kaya hindi tayo po makakita doon sa hindi nakikita kasi nakatingin tayo doon sa mga nakikita. Kaya yan po, kalaban talaga. Kaya pinambulag sa atin yung mga bagay sa libutan na nakikita na diyan tayo, sinanay, magtiwala, umasa. Pero yung pala pumatid, merong Diyos na totoo, bagamat hindi natin nakita. Merong mga kapangyarihan, himalat ng Diyos na bagamat di natin nakita, pero totoo. At yan nga pumatid. Kaya tayo po, pinag-aaralan po natin ito. Dahil yun nga po, dito po magsisimula yung pamumuhay natin sa pananampalataya. Isa pa po, bakit pananampalataya ang napakalaga? Tingnan po natin. Ano po ulit ang kalaban ng faith? Alam niyo po kung ano po yung iba pang kalaban ng faith? Ayan po. Yan. Yung fear, yung doubt, ano pa po? Yung worry. Yung pagkatakot, pagdududa, pag-aalala. Na once na meron po tayo niyan, o sign po yan na walang faith. At kung meron po tayo niyan, magagawa po ba nating makasunod? Ano po ang result niyan? Ito po. Yan. Fear, doubt, worry, result. Tungo po yan sa, disobedience. Kaya, napakalaga po ba na unang talaga magkaroon po muna tayo ng faith? Opo. Kasi kung wala po tayo niyan, paano tayo makakasunod? Amen? Kung hindi ka naniniwala, paano ka susunod? Amen? Sa paniniwala, nagsisimula yung pagsunod. Pag tayo po'y natatakot, makakasunod po ba? Kaya we need faith. Yan muna talaga, unang-una. At yun nga, ulitin po natin, Roma 10:17. Faith, magmumula po yan, madedevelop po sa atin yan sa pag-aaral po natin ng Biblia. Kaya mga kapatid, inulit ko po, ini-encourage po tayo ulit ng salita po ng Diyos na ito na huwag po tayong bumitaw sa pagtuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito, tulad po nito. Ito pong pulpitin na ito, totoo, hindi ko to kaya kung bubuhatin ko. Pero pag-aralan ko lang kung paano technique dito, makakaya ko to. Diba? Ganon din po, ang pamuhay sa pananampalataya, parang imposible gawin. Pero, try nyo pong pag-aralan, unawain, makakaya din natin. Amen? And hindi lang yun. Tutulungan, palalakasin po tayo ng mga salita at aral po ng Diyos. Pero ito nga po, sapat na po ba kung tayo po'y magkaroon ng faith? Di ba, di na ako natatakot, di na ako nagdududa, di na ako nag-aalala. Tama na yun.
Mabuti yun. Pero, ang demonyo man, may ganyan din pananampalataya. Nanginginig pa nga. Kaya, faith, at ulitin po natin, with, yan, action. Kaya paano po natin maipapakita ang pananampalataya? Una muna, faith. Pero hindi sapat yung faith lang. Kailangan, kung tayo po'y pinalalakas na ng Panginoon, kung tayo po'y pinagpapaunawaan na ng Panginoon, alam na natin, gawin na po natin. Ano po? Kasi, yun nga, doon sa paggawa, doon lalong lalakas ang iyong pananampalataya. Naniniwala po kayo noon? Doon sa paggawa, doon po lalo nating mapapatunayan na, ganito pala yun. Totoo pala talaga yun. Hindi mo ginagawa. Patuloy kang aalipinin ng pagdududa, patuloy tayong aalipinin ng takot, patuloy tayong aalipinin ng pag-aalala. Kaya po mga kapatid, action. Kung tayo po'y pinalalakas ng Panginoon, pinagpapaunawaan ng Panginoon, action. Okay. Ngayon po meron tayong gagawing skit drama ba to? Illustration lang mga kapatid. Po. Tatawagin ko po sinong bata pwede nating tawagin? Ito si Jayden. Si Kuya, yung nagsalita. Ikaw nagturo Ikaw nga una. Dito ka kay Aiki. Ito nga, titingnan lang natin. Sino pa yung isa? Pwede natin magbo-volunteer. Si Daddy. O si Ate RC, kapatid. Nasa si Ate RC? Ate RC. Dito ka nga, Ate RC. Ate RC, tara. May papagawa lang kami sa iyo. Itingnan lang namin kung nakikinig. Ate RC, kay Aiki, ito kay Sarapan. Ito ay buhay na example, mga kapatid. Buhay na illustration. Iba na lang. Si Chara, dito. Willing na ito. Talaga naman. Diyan muna kayo. Tapos, Kuya Nick, kailangan ko tulong nyo. Pipiringan natin yung mga mata nila. Kasi sumisimbolo yung faith hindi nakikita. Amen? Pag nakikita, hindi faith yun. Fake yun. Okay? Piring muna. Kasi sumisimbolo yung nakapiring sa hindi tayo, namumuhay tayo sa hindi nakikita. At yan ang faith. Hindi daw nakakita. Tingnan natin kung saan siya dadalhin. At ngayon, dito. Kaya po dito. Dito sa CR. Dito sa CR. Buhatin mo nga si Chara dito sa CR. Ito dyan sa kinaroroonan nyo, Aiki, Ate Chara, meron dyan bangin, malaking bangin. Okay? Ngayon, tingnan natin mga kapatid kung anong gagawin nila. So, talon. Okay, ano mga kapatid ang nakita nyo? Okay na. Okay, salamat. So, si Kuya Aiki, kinakapa-kapa niya pa. Tapos tumalon, yan tuloy. Si Ate Chara, sumunod lang. Ano nangyari kay Ate Chara? Kita natin. Okay, successful. Kapatid, ano ang lesson? Napulot po natin? Salamat, no, kay Kuya Aiki. Bagamat munti ka na. Salamat. So, mga kapatid, yun po. Minsan, inuutosan tayo ng Diyos. Halika anak, talon. Pero tayo, tango lang ng tango. Tatalon ako. Nawa, mga kapatid, tularan natin yung si Sister Chara, no? Kaganina. Na bagamat, sinabi ko, bangin. Sinabi ko, CR. Sinabi ko, pwede silang mga accident.
Pero nakita po natin, sumunod pa rin siya. Di ba? Si Aiki, kita natin, yung paa niya, gumagapang. Tapos nung talo sumunod din yun, tuloy na, tikmang mahulog. So, sa mga tweet, ito mga tid. Ano yung totoong pananampalataya? Na doon tayo talaga, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon, amen? Ito po, palagay niyo po, ang Diyos ay ganito, uutusan niya tayo ng kanyang mga salita na ipapahamak niya tayo. Ganun ba ang Diyos po? Ano po ba ang pagkakilala po natin sa Panginoon? Ganun ba ang Diyos po na pag inutusan niya tayo, ay ipapahamak niya po tayo? Kaya once po na ito po inutos sa atin ng Panginoon, hindi po yan para ipahamak tayo. Yan po ay para tayo po ay patuloy pong patibayin sa pananampalataya. At mapapatunayan po natin yung tulad nga po kay Ate Chara, no? Successful. Successful. Kaya bakit po natin kinakailangan mamuhay sa pananampalataya? Bakit po natin kinakailangan mamuhay sa pananampalataya? Hindi pananampalataya lang. No po? Kundi may action. Bakit? Yun nga po, pinag-aralan natin kaganina dahil sa pamumuhay sa pananampalataya, ito yung gagantimpalaan ng Diyos ng banal na Espiritu. Yung mga namumuhay sa pananampalataya, ito po yung maipapanganak na muli, totoong maboborn again. Yung mga tunay na namumuhay sa pananampalataya din, sila yung aariing matuwid, aariing ganap, aariing karapat-dapat. Paano po kung di tayo mamumuhay sa pananampalataya? At yung mga aaring karapat-dapat na namuhay sa pananampalataya, sila lang yung makakapasok sa karya ng Diyos. Sila lang yung totoong gagantimpalaan ng Diyos ng himala, ng pagpapala. Kaya mga tid, tayo po ba mga tid ay meron ng living by faith? Kung wala pa, yun nga po, balikan natin. Ito po yung una natin gawin. Mahirap talaga isagawa ang pananampalataya kung hindi muna natin alam. Kung hindi muna natin pag-aaralan. Kaya need po natin ito. Patuloy po tayong magpatuloy sa pag-aaral, pakikinig, pagbabasa. Hanggang palakasin po tayo ng Diyos sa ating pong pananampalataya. At wala na pong mahirap, amen, na isagawa pa. Wag lang mang po tayong masapatan. Wag lang po tayong matuwa at magmalaki na meron akong pananampalataya, pwede na to, sapat na to. Kundi kailangan pa po nating lakipan ng totoong pag-action. Purihin po ang Panginoon at nawa po ay patuloy po tayong pagpalain pa ng Panginoon sa buwang pong ito. Tayo pong lahat ng atin ay dumako sa break of bread. Nayaan ko pong tayo tumayo. Alalahanin po natin yung patuloy pong buhay na inialay sa atin po ng Panginoon. Na bagamat po siya nagtiis ng krus. Minsan nga po yung pag-aalay ng buhay, napakahirap din po niyan. Pero bagamat alam ng Panginoon, para bang wala ring mangyayari, pero ginawa at binigay niya pa rin po ang kanyang buhay para sa atin. Kaya ano pong nangyari? Nagkaroon po tayo ng tsansa, ng biyaya, na magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo pong lahat ay sama-sama pong magpasalamat at tayo pong lahat ay sama-sama pong patuloy po nating alalahanin ang pag-ibig, kabutihan po ng Diyos sa bawat isa sa atin at kung paano po natin ito gagantihan din ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Gaya nga Panginoon ang nasusulat, ang mga na kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na yung wala na yung datihang mga bagay, kundi mga pawang mga bago na. Panginoon, naway tulungan niyo po kami na makalakad na sa panibagong buhay, na yung pala yung hindi kami lumalakad sa mga nakikita, kundi lumalakad na kami sa pananampalataya. Panginoon, gaya nga ng aming pag-aralan, mahirap, pero tulungan niyo po kami. Salamat po sa inyo po mga salita na amin pa rin pong nababasa, naririnig, malaya namin pong pakinggan pag-aral na ito pala ang magpapalakas, ito pala ang magpapatibay, magde-develop sa amin ng pananampalataya. At kung meron ito, hindi na mahirap makasunod.
tulungan niyo lamang po kami sa actual. At totoo talaga, mas mahirap. Kung mahirap sa pag-aaral, mas mahirap sa actual. Mas mahirap, Panginoon, sa pagsasagawa. Pero alam namin, Panginoon, gaya ng aming nakita, hindi nyo kami pababayaan. Hindi nyo kami iwanan. Kung pinalalakad nyo kami sa apoy, Panginoon, hindi nyo nais na kami ay mamatay sa apoy. Kundi maranasan namin ang inyo pong himala na kahit kami dumaan sa apoy. Apoy ng mga pagsubok, Panginoon, at dinadanas ng mga kapatid namin ngayon o namin ngayon. Panginoon, tulungan niyo po kami. Amin pong pananampalataya ay huwag pong kumunti, huwag pong sumuko, huwag pong bumitaw. Huwag po, Panginoong, umurok dahil hindi nyo nga kalulugdan. Tulungan niyo po kami na aming pong pananampalataya sa gitna ng apoy ay patuloy, Panginoon, sa iyo. Nang maranasan namin, gaya nga, Panginoon, nila Sadrach, nila Mesach, nila Abednego, tinapon sila sa apoy. Pero lumalakad sila, Panginoon, sa gitna ng apoy. Di sila napano, di sila nasurog. Ganding, Panginoon, tulungan niyo po kami. Dumang kami man sa mga tubig na nakakalunod. Kung pinadadaan niyo kami dito, Panginoon, naway, sumunod pa rin kami. Kahit na wala na kami tila bagang pag-asa. Ang dadaanan namin tila baga sarado na. Dagat na o ilog na. Wala nang daan. Panginoon, tulungan niyo po kami. Aming pong pananampalataya ay umasa pa rin. Maghintay pa rin. Dahil totoo at tapat ka na nangako. Na hindi mo, Panginoon, bibiguin. Hindi mo, Panginoon, pasisinungalingan. Hindi ka, Panginoon, sinungaling na Diyos ng iyong mga pangako iyong iiwan o bibitawan. Kaya, Panginoon, tunay nga, kami lang ay nagkukulang. Pero sa oras na ito, Panginoon, hiningi rin namin ito, Panginoon, patuloy sa inyo ng kaawaan, sa dugo, sa bisa ng dugo ng aming Panginoon Hesus. Kami man, Panginoon, ay hindi naging kalugod-lugod sa inyo sa mga panahon kami ay inyong sinusubok. Sa mga panahon kami, Panginoon, ay nakakaranas ng mga matitinding problema, matitinding, Panginoon, mga kabigatan o mga tukso, mga kasalanan. Panginoon, tawarin niyo nawa kami ang banal na dugo ng Panginoon Hesus na natigis sa krus. At marami pong salamat sa Panginoong Hesus. Sa biyaya, sa walang sawa po ninyo, Panginoon, pagpapatawad, pagbibigay, Panginoon, ng pag-asa bawat sa. Panginoon, gandi ang aming po mga kapatid, saan man sila naroon. Abutin niyo po ng inyong pong dugo. At ito pong sama-sama namin kakainin. Iinumin, maalaala namin, Panginoon, ang pagsunod kahit hindi namin nakikita. Ang pagsunod kahit, Panginoon, sarado na. Ang pagsunod kahit na alam namin delikado na. Gaya ng Panginoon Hesus. Ang pagsunod hanggang sa kamatayan sa krus. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan niyo na si Jesus, lahat po tayo magsabi ng amen.
Sabi po sa Galatia chapter 2, nais ko lamang pong basahin, verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko niwala ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Mga kapatid, kung atin pala pong igigiit pala yung kautusan, itatakwil po natin yung pamumuhay sa pananampalataya, ay niwawalan daw po natin ng kabuluhan ang kamatayan po ni Kristo. Kaya mga kapatid, paano po natin pahalaga ng kamatayan po ni Kristo? Yung tayo po ngayon ay mamuhay na sa pananampalataya. Tayo pong lahat ay sama-samang pasalamat po sa Panginoon, sa Kanya pong kaawaan, sa Kanya pong patuloy pong biyaya. Panginoon, muli salamat po sa tinapay, sa dugo. Sumisimbolo po, Panginoon, sa aral at sa biyaya, Panginoon, ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyo po mga aral na patuloy pong nagpapaunawa, patuloy po sa amin, Panginoon, nagpapatibay ng pananampalataya. At salamat din, Panginoon, sa biyaya. Minsan kami man, Panginoon, napapanghinaan, bumabagsak. Walang sawa, Panginoon, kami inyong binabangon. Kami inyo, Panginoon, tinutulungan. Nawa nga, Panginoon, tulungan kami, turuan, Panginoon, pa. Paano po namin hindi mawawalang kabuluhan ang kamatayan ng Panginoon Jesus? Paano po namin maipapamuhay yung pananampalataya? Para itong mabigat. Pero Panginoon, tunay nga walang mabigat na inyong po mga utos. Kaya tulungan niyo lamang po kami na lumawak ang aming pananampalataya. Tulungan niyo rin kami na huwag po, Panginoong, sumuko. Mahirap na ang pag-aaral, mahirap pa ang pagsasagawa. Pero Panginoon, alam namin, sa dulo nito, mayroong kang gantimpala sa bawat mga hindi sumusuko. Panginoon, kalapkip ng mga mararanasan pa ng bawat isa sa linggo na namang ito. Iadalangin po namin at patuloy po sa inyo inihabilin. Naway, abutin kami patuloy, Panginoon, ng katawan at ng dugo ng aming pong Panginoon Jesus. Kalakip din, Panginoon, mga kapatid namin wala dito. Abutin nyo nawa sila. Tibayin nyo rin nawa sila. Palakasin at aliwin nyo rin sila, Panginoon. Sila man, Panginoon, nanlulupaypay, nanlulumong, Panginoon, iahon at patuloy nyo rin po silang tulungan. Naman din po mga sakit, naman din po mga pangangailangan, Panginoon, naway, tulungan po kami. Patuloy niyo po nawang i-provide sa bawat isa. Itong pananampalataya, Panginoon, ay naway maging isang susi ng inyo po mga himala, ng inyo po mga pagpapala, ng inyo po mga gantimpala. Tulungan niyo po kami sa aming pong pagsasagawa. Sa pangalan ng anak na si Jesus, lahat po tayo magsabi na Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Okay, magkamayan po tayong lahat sa ating pong Sige po, minsan pa, bago po tayo maghiwalay-walay, magkamayan po tayo. Kamustahin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Yes, Lord. Jesus.
pasasalamat sa iyo lamang luwalhati at papuri. Pasasalamat sa iyo lamang luwalhati at papuri. Pasasalamat sa iyo lamang luwalhati at papuri. Pasasalamat sa iyo lamang, Jesus. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita, O Jesus. Ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa iyong pagsamba.